Good day mga manay! Welcome sa ating kitchen! Dito tayo sa labas nagluto. Outdoor cooking. Ayan, meron tayo rito ngayon ginataang langka. Sinong mahilig dito? Tara, kain po tayo. Siyempre, bago ako mag-umpisa na kumain, share ko muna sa inyo kung paano ko to niluto para naman sabay-sabay tayong matakam at magluto ng ganitong klaseng ulam na talaga namang pang-only rice. So, tara! Umpisa na natin. Ayan, mainit na yung aking kawali. So, maglalagay na tayo ng oil. Bali, dito nga pala, dalawa yung pangsasahog ko. Meron tayo ditong baboy na akin ang napatiktikan. Nalinisan ko ng maigi. At hipon. So, itong niluluto ko, pang stock talaga namin kasi mahirap nga dito bumili sa labas ng mga lutong ulam. Madidismaya ka lang, masasayang lang yung pera mo. So, mas mainam na ikaw na lang magluto. So, kapag mainit na yung kawali natin, una kong ginigisa dito is yung hipon. Kasi iniiwasan ko to na ma-overcook. Bali, sasangkot siya lang natin siya ng mga 2 to 3 minutes lang. Dito ako nagluto sa labas mga manay kasi malakas dito yung apoy. Kasi high pressure yung kalan ko dito. Pag sa loob kasi matagal tayong makakaluto dahil marami-rami itong aking lulutuin. Kaya dito ko naisipan na magluto sa labas. Tsaka mahangin. Bango. Kung ayaw nyo naman ng hipon, yung iba kasi allergy. Kahit huwag na kayo maglagay na ito. Pero masarap kasi itong mga manay, malasa sa ginataan, langka. Ito ang kadalasan request ng mga kasama ko dito at lalong-lalo na ako dahil mahilig ako sa gata. So, nagkakasundo kaming lahat dito. Kahit yung maliit kong anak, pag alam niyang luto sa gata, kahit anong ulam niyan, basta luto sa gata. Gusto niya yan. Wait natin. Ang mahal nga lang ng hipon mga manay, no? Sa lugar ninyo, magkano ang hipon sa inyo? Dito kasi, dun sa binibilhan ko, kasi dumadayo pa nga ako ng pamimili sa bayan. So, nakukuha ko siya ng 500 ang kilo. Pero dito sa lugar namin, pag dito kami mamimili, mahal. 600. Maramihan naman kasi akong bumili kapag namamalengke ako doon mga manay. Pang isang lingguhan na mahigit o minsan umabot pa ng pang 2 linggo yung pamalengke namin. Sangkot siya lang natin ng ganyan. Hanggang sa ano lang siya, kumbaga mag-orange ba? Bago natin hanguin. Nakakapagbigay din ng ibang flavor yung amoy ng pagkasunog niyan. Mabango. Kaya huwag nyo nga lang iwanan para maiwasan din naman na talagang totaling masunog at ma-overcook yung inyong hipon. Ayan, kapag ganito na, pwede natin tong hanguin dito. Balik-ulit natin sa lagayan. Wala pa yatang 3 minuto yung ginawa ko eh. So, mabilis na mabilis lang talaga. Kahit ito lang, wala lagyan ng asin. Pwede ng pang-ulam. Ayan, set aside muna natin to. Next natin, itong baboy. Yung baboy, kalahating kilo tong ilalagay ko. Marami-rami. Yung gagawin natin dito is pagmamantikaan natin itong mga manay. Hindi natin dito kailangan maglagay pa ng mantika. Ito yung parting batok, yung kinukuha ko. Or parting yung, tama, batok nga. Kasi mataba-taba yun eh. Maglalagay lang tayo ng konting tubig para habang nalalabas siya ng pinakamantika niya is mapapalambot din yung karne para maiwasan na yung kunat ba. So dito maglagay lang ng konting tubig. Ayan. Haluin ko lang. Hindi ko na ito nilagyan ng asin mga manay. Kasi titimplahan naman natin yan mamaya. Then tatakpan ko lang. Parang laki ng takip ko ha. Ayan. Check na natin. Baka masunog. Init. Init ang kawali.
Ayan na nga. Nagdikit-dikit na. Kailangan halu-haluin kasi may tendency na masunog yung ilalim na part. Tapos yung kalahati, hindi pa. Hindi ko natatakpan para na-check ko rin. Ayan na siya. Pumuputok-putok na. Dito ako takot mga manay kasi ilang beses ako rito napaso talaga. Kaya pag ganito, ingat talaga. Mahirap lalo na kapag sa mukha ka tinamaan ng mantika. Pag ganito na mga manay na nag-golden brown na yung karne natin, hindi naman kailangan totaling palutungin yan. So, susundan na natin ang mga panggisa natin. Naka-ready rito is meron tayong bawang, sibuyas na marami at luya. Unahin ko yung luya at bawang. Ayan na, matalamsik na. Para kumalma tong pagtalsik na ito. Lagyan na natin yung maraming sibuyas. Ayan, lagay na natin yan. Pwede naman kayo gumamit ng puting sibuyas. Pero dito, masarap talaga is yung native, itong pula. Kasi matapang to eh. Mas malasa. Ayan, kumalma na siya. Sangkutsay lang natin ng maigi. Kapag ganito na, maglalagay tayo ng patis. Hindi na ako magsusukat dito manaya. Tansyahan lang yan sa paglagay ng patis. Bango. Yung iba, ayaw ng patis kasi may allergy sila. So, huwag nyo lagyan kung ayaw ninyo. Kung di kayo kumakain ng baboy, pwede nyo itong palitan ng labahita, dilis, mga ganon. Then, maglalagay na tayo ng 2 litro ng pangalawang piga ng niyog. Ito, pinapapiga ko na to sa palengke. Para ma-sure ninyo na malinis yung pangalawang piga, pwede kayo magdala ng tubig. Kasi kadalasan yung iba, diba? Yung pinagpapapigaan natin, hindi natin sure kung anong tubig na nilalagay nila. Yung iba talaga, isabaw ng niyog. So, kung gusto nyo ma-sure, magdala kayo ng tubig. Para yun yung pangsasabaw sa pangalawang piga ng niyog ninyo. So, takpan lang muna natin. Okay, kumukulo na. Pwede na natin ilagay yung langka. Bali dito nga pala mga manay, ito yung gamit natin na langka. Ito po ay nabibili sa palengke. So, tips ko nga pala, kung bibili kayo ng ganito, mas mainam mga manay na hugasan yung maigi. Kasi kung papansin nyo, hindi siya nangingitim, no? Nilalagyan kasi nila to ng tawas. Para hindi nangingitim. Marami kasi nagtatanong ano daw yung diskarte para hindi mangitim, gaya nung puso, di ba? Yung mga puso ng saging, ini-slice. Pansin nyo, hindi nangingitim. Kasi nilalagyan po yun ng tawas. Pagkatapos nilang slicein, binababad po yun sa tubig na may tawas. Kaya kapag bibili kayo ng ganon, mas mainam po na hugasan yung maigi. Or di kaya kapag tingin nyo mukhang may matapang talaga, i-blanch nyo po sa mainit na tubig bago nyo po lutuin. Kasi meron siyang mapaklang lasa kapag sobrang maraming tawas. Ito kasi, ginawa ko, hinugasan ko siya ng maigi. Tapos, binabad ko siya sa tubig ng 30 minutes, then tapon, hugas ulit. Para talagang tanggal na tanggal yung pinagbabaran. Ayan. So, tatakpan ulit natin to para lumambot yung ating langka. Masarap sana yung tawag dito kamansi. Wala akong makita. Next time, magkamansi tayo. So, i-check na ulit natin. Ayan, kung mapapansin ninyo, nabawas-bawasan na yung nilagay nating pangalawang piga ng niyog. Haluin natin. Malambot na rin yung ating langka at hindi pa rin iga yung nilagay natin kaninang pangalawang pigang gata.
So, kapag ganito, ilalagay na rin natin yung pinakakakang gata or yung unang piga. So, hindi po talaga ako nagtitipid sa gata mga manay. Mas maganda maraming gata para manamis-namis, talagang nagmamantika or naglalangis yung ating pagkagata dito sa langka. So, eto nga pala yung ating ilalagay. Bale, yung ginamit ko rito na gata mga manay ay 5 malalaking niyog. Kasi yung malalaki po talaga. Lagay natin lahat yan. Puro pong ano to ha, purong gata to. Wala tong halong tubig. Buhos na natin lahat. At hahaluin lang po natin. Hindi ko na siya tatakpan kasi malambot na yung ating langka. Papakuluan lang natin to ng papakuluan hanggang sa maglangis. Magbuo yung ating gata. Kasi masarap po ito eh. Hayaan lang natin ng ganyan. Kulo siya ng kulo. Then pwede kayo maglagay ng mga pampalasa na nais ninyo. Depende na yun sa timpla na gusto nyo. So, kapag kumukulo ng mga manay, maya-maya hahalu-haluin nyo po. Huwag nyo pong hahayaan na tumagal kasi may tendency na masunog naman ang ilalim. Kaya, kailangan, hinahalo-halo po yan. Kita nyo naman yung pinakagata niya, no? Talagang puting-puti. Kapag ganito yung ulam sa mga karinderya, talagang masarap. Yung hindi tinipid sa gata. Kaso, syempre, alam naman natin, kapag mga karinderya, budget lang talaga. Kaya kapag gusto mo ng masarap na luto sa gata, ikaw na lang ang magluto para hindi tinipid. So, ayan, haluin ulit natin. Naglalapot-lapot na siya. Pero hindi pa rin natin yan titigilan kasi gusto ko talaga yung, alam mo yung parang nalalabog talaga yung langka. Pero hindi tayo pare-parehas ng gusto. Yung iba kasi gusto ganito, yung masabaw-sabaw. Ako naman gusto ko talaga yung naglalapot talaga ng maigi. So, maglalagay ako rito ng paminta. Trip ko lang. Yan. Lagyan natin ng paminta. Para masarap-sarap. Kaya nyo maglagay nyo. Huwag kayo maglagay. Pwede naman. Then, maglalagay tayo ng asin. Sa asin, tansyahin nyo yung paglalagay ha. Ganyan. Pwede naman kayo magdagdag kapag kulang sa timpla. Huwag nyo yung dadamihan kagad ng asin. Kahit na hindi kayo na dito maglagay ng mga pampalasa, mga manay, kasi yung gata, kapag maraming gata kayo nilalagay, mayroong pagka, manamis-namis mula dun sa gata. Makrimi na yung lasa niya. Kaya kahit wala na kayong ilagay dito ng mga pampalasang kung ano-ano. Pero nasa inyo yan, kung gusto nyo pang lagyan, go! Bango na. Okay, ilagay na natin ang hipon. Lagay nyo yung lasa, yung ano yan, pinakakatas. Halo-halo na natin kasi paluto na to eh. Yan. Kagutom na. Para kumapit din yung lasa ng hipon dun sa ano natin, gata, sa gulay. Naku, pag ganito yung ulam, mapaparami ka talaga. Lagyan na rin natin ng siling haba. Sama ko na yan dyan. Pwede nyo rin itong lagyan ng labuyo kung gusto nyo talaga ng may palo ng anghang. Bango na. This is it mga manay. Ayan, luto na ang ating ginataang langka na overload. May hipon, may baboy. Labahita na lang kulang dito. So, pwede na natin tong hanguin at tara, kain po tayo. So, tara, magsasandok na ako. Yung mga gantong klase ng ulam mga manay ay isa sa masarap kainin kapag kumpleto kayo sa hapagkainan. Diba? Kasi napaparami ka ng kain talaga. Yan. May siling berde, may hipon. Talaga namang pang ano to eh. Pang finale. Yan. So, ayan po. Sana po ay nagustuhan niyo itong ating ulam at sana subukan nyo rin para naman kahit papano maiba naman yung luto natin sa ating mga hinahain sa ating pamilya. At isa rin to sa magandang pambenta mga manay. So, ayun lang. Kain po tayo.